Kaugnay pa rin sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao, kinumpirma ng isang ahente ng mga armas na pinagkakakitaan na ang ilang baril at gamit na ninakaw mula sa mga napatay na PNP SAF trooper. Ang ilan sa mga armas pati na cellphone, hawak daw ng MILF at BIFF. May news to go si Ian Cruz, exclusive. Pinatay na, ninakawan pa. Ilang cellphone nakuha mo? Marami. Ang SAF doon, dihulog ng mga kwan doon, mga grupo ng mga BFF doon sa tubig o sa ilog. Lahat ng pouch nila, baril nila, gamit nila, kinuha. Pati yung uniform, kinuha nila. At ito na, ang isa sa mga baril na mga napatay, ibinebenta ayon mismo sa mga nag-aahente para rito na siya rin kumuha ng video at litrato ng mga ito. May naka-engrave na Philippine National Police sa baril na ito. Patunay raw na pag-aari ang Bushmaster rifle ng mga napatay na SAF. Ang rifle na ito na ang presyuhan ay halos 200,000 pesos, hawak umano ng MILF. Yung sa MILF, may nakausap ako at kinukumbisi po namin na bilhin. So ayaw po nila ibenta kasi balak nga daw po nilang isauli kung yun ang makakabuti at yun ang magiging kasunduan sa peace agreement. Sa video, makikitang malinis na rin ang bullet vest na nasa 70,000 pesos naman daw ang bentahan. Ang granada naman ng SAF, tigli 500 piso lang daw ang bentahan. Mabilis naman daw nabili ang naibentang V90 o 90 recoilless rifle. May naibenta rin daw night vision goggles sa halagang 5,000 pesos. Pero ngayon, 50,000 pesos na ang bentahan. Sino naman bumibili sa inyo? Mayroon po yung mga politician, tapos yung iba po hindi ko po pwede masabi yung pangalan. Karamihan ang bumili, politician. Opo, at saka mga negosyante po na may mga kaya. Batid mang mali ang pagbebenta, kalakaran na raw ito tuwing mapapasabak ang maarmadong grupo at may nakukuhang gamit at armas mula sa mga tropa ng gobyerno. Panawagan naman ng PNP. Pinakikiusap ko po sa MILF, isoli niyo yung mga gamit namin. That's not yours. It's ours. Pinatay niyo lahat ng mga tao namin. Huwag niyo nang dagdagan. Ang pagnanakaw at pagbebenta ng armas nagaganap kahit may napagkasunduan ng proseso ng decommissioning o pagbibigay ng mga armas ng MILF sa isang independent body bilang bahagi ng pagpapagulong ng peace process. Pero hindi lang mga armas ng gobyerno ang dati nang pinagkakakitaan, kundi mga bomba ring gawa ni Marwan at Usman. 5,000 piso ang karaniwang presyo niyan, pero mas mahal kung mas malakas ang bomba. At ang mga yan, hindi lang sa terorismo nagagamit. Meron silang gustong i-target na person or isang organization, bumibili sila ng IED. Mula rito sa Cotabato City, Ian Cruz, GMA News.